Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na to, pag-uusapan natin ng closing entries. So, yapaliwanag ko sa inyo yung closing entries, kung paano ba siya ginagawa at bakit ba siya kailangan gawin. Okay. Ginagawa yung closing entries sa end of accounting period. Ayan. The process of closing nominal accounts or temporary accounts and transfer its balance to capital account. Yung mga nominal accounts, bali i-close natin sila, tapos i-transfer natin sa capital balance. Okay? All nominal accounts will have zero balance. Okay? Paliwanag sa inyo, pakita ko sa inyo example kung paano siya nangyayari. Okay? Prepared so that the transaction of current accounting period will not affect the next accounting period transactions. Okay? So, real accounts or permanent accounts such as asset, liabilities, and owner's equity account are carried over to another period. Bali, ang gagawin to, itong closing entries, bali ano lang siya. Bali, sinasummarize lang talaga yung capital, yung bagong capital. So, ikino-close lang yung mga temporary accounts. Ano ba yung mga temporary accounts? Kagaya ng sales, expenses, at saka yung drawing. Ano ba yung sales? Sales o revenue. Kung nagbebenta ka ng mga merchandise o kung nag-buy and sell ka, sales yung tawag natin o gross sales. Kapag naman nagbibigay ka ng service, edi revenue. Tapos expenses, yung mga gasto, isasara din natin. Tsaka yung drawing o withdrawal, yung mga kinuha natin sa business, isasara din natin para malaman natin yung bagong capital. Okay? Kuklose natin yung tatlo, sales, expenses, tsaka yung drawing para malaman natin yung bagong capital. Kung yung capital ba ay nabawasan o dagdagan. Okay? Kasi, actually, yung gawa na ako ng financial statement, yun naman yung pinapasa dun sa, sa BIR, yung mga yun. Yung mga income statements, tapos ay balance sheet, yung mga ganon. So, iniisip ko, hindi ko na kailangan gawin itong closing entries. Pero, kumbaga, in the name of proper bookkeeping. Kung gusto niya ng proper bookkeeping, kung ikaw ay bookkeeper, dapat ginagawa mo to. Lalo na sa may mga 4 books. Okay, so ginagawa to, bali ito, journal entry, magsusulat tayo sa books. Ginagawa to sa general journal. Kasi sa general journal, din natin susulat yung mga transaction na walang kinalaman sa pera. Yung mag-adjust tayo ng mga entries. Okay? So, bali meron siyang 4 steps. Tapos meron din akong example dito para makita nyo yung kung paano ba siya nangyayari para mas maintindihan ninyo. Gumawa ako ng T-accounts dito o small version ng ledger. Diba sa ledger nyo yung T-accounts? Merong accounts title sa unahan, tapos may debit tsaka credit. So, tandaan nyo lang, pag nagsusulat sa ledger, kapag ang mga accounts ay lahat na nasa debit, kung mga presyo o amount ay nasa debit lang, i-add mo yan. Kung lahat nasa credit lang, i-add mo yan. Ang tawag doon ay putting. Okay? Tapos kapag naman debit at saka credit, kung mayroong debit at saka credit na add na natin, tapos kung mayroong silang dalawang account, i-minus naman natin. Ang tawag naman doon is cross-putting. Okay? I-minus mo, i-subtract. Tapos kung sino yung mas malaki amount, doon siya tatapat, sa debit ba siya o sa credit ba siya. Okay? So, ito na yung aking ginawang makikita nyo itong sinulat ko dito. Pasensya nakasulat ko. Pero maiintindihan nyo naman yung nakasulat dyan. Okay? So, kailangan nyo yung trial balance na ginawa ninyo. So, yung nasa ilalim dyan, syempre yung una yung assets. Tapos yung liabilities. At then the capital. Tapos yung drawing. Tapos yung sales nyo. And then your expenses. So, ang gagalawin natin is yung drawing, sales, at saka yung expenses nyo. Yun yung paliliitin natin para magkaroon tayo ng bagong capital. Okay? So, isusulat natin siya sa general journal. Okay? Sa journal. Dapat kung meron kayong journal. Kasi, okay, kung merong iba dyan na ang pinapaanda lang na RD nyo ay sales lang. Kasi, wala kayong bookkeeper o gusto nyo mas madaling bookkeeping o hindi nyo na kailangan gawin to.
So, pero kung gusto niyo ng proper, o kung meron kayong bookkeeper, dapat ginagawa ito sa inyong libro, sa general journal sa ginagawa. Okay, ito yung closing entries. Number 1, una natin gagawin is yung sales natin. Yung sales natin, dadalhin natin siya sa income summary. Okay? Para magawa natin yon, 'di ba, kapag nagkaroon tayo ng benta. Okay? Ang ano natin diyan, ang entry natin kapag karoon tayo ng benta, magkakaroon tayo ng cash, syempre debit cash, tapos credit to sales. Mayroon tayong naka-credit tayo. So para naman napunta siya sa income summary, gumawa kayo ng isang page sa ledger nyo ng income summary. Parang dapat talaga nakasulat din siya, meron kayo sa ledger niyan. Gumawa kayo ng page, okay? Income summary, lagyan yung debit at credit din. Para siya magpunta sa income summary, ang i-entry naman natin is yung debit sales and then credit to income summary. Yun ang entry, okay? So, makapansin nyo sa sales, mayroon siyang debit at credit. Dapat, isa pang tandaan nyo pa nag-entry tayo, laging pareho yung value, okay? Para maging zero. Para mailipat na kalang parehong value. So, pareho ng presyo yan. Okay, debit sales 6,950 and then credit income summary 6,950. Okay, meron natin nakasulat. Okay, nailipat na natin yung sales sa income summary. Okay, ito naman sa closing, ito yung sinasabi ko sa T-account. Okay, tapos ito naman sa journal, sa journal naman is like, syempre, kung nakapansin nyo sa akin, nakalagay ito physical store, Lazada, Shopee, o nasa inyo, kung ang pwede nakalagay nyo dyan ay, kasi understood naman ito ay mga sales, okay? Pwede ang nakalagay nyo dyan is revenue. Okay, isa lang, pwede naman pinagsama-sama nila ang pare-parehong sales yan. Okay, debit yung sales nyo and then the credit nga is income summary. Tapos sa general journal, merong kailangan na konting ano yan, ano ba yung sinulap na dyan? To close the sales account to income summary. Okay, ito yung explanation. Okay, so yun yung unang step. And then sa second step is yung ano naman natin, yung expenses. Ang sasara natin, ililipat natin actually, sasara o ililipat papunta sa income summary. Okay, so sa expenses, okay, kung 4 na libro nyo, kung may expenses kayo, ang entry natin dyan sa expenses is yung credit, naka-credit yung cash, tapos ang expenses is naka-debit, okay? Naka-credit yung cash and then naka-debit yung expenses. So, dahil naka-debit yung expenses, so pagka pinunta natin mo siya income summary, baliktad naman, okay? Baliktad rin natin para mapunta siya doon. Ang i-debit naman natin is income summary and then naka-credit yung expenses. Okay? Siyempre, income summary hindi ang given. Sabi sa inyo, kapag nag-entry kayo, dapat pareho ng presyo. Ang given dito is yung mga expenses nyo. So, ang isusulat nyo muna is yung mga expenses ninyo. Kung mapapansin nyo, papakita ko sa inyo, malinaw na malinaw yan. Ito yung mga sinulat ko noon ng mga example ng mga expenses. Taxes and license, meal expense, utility expense, salary expense, so i-add nyo lahat yan. Para malaman nyo, syempre kung magkano parehong-pareho dapat, yun yung income summary nyo. Okay? So, lilipat na natin sa income summary na T-accounts, meron na tayong 32,300 kasi yun yung addition nun. Yun yung, kumbaga, pag binilas ko, yun yung halaga ng expenses na sinulat ko dito. Okay? So, 32,300. So, yung expenses, at saka yung sales, so balikan natin yung sales, nakadal 6,900. Pagka, sabi sa inyo, kapag parehong debit, parehong credit, pag parehong debit, i-add mo. Kapag credit, puro credit, i-add mo yan. Kapag debit and credit, i-minus mo. Pag pinag-minus mo, pareho ng amount, 0. Sa expenses, pareho ng amount, kasi nilipat na sa income summary, magiging, yung equal nun is, yung minus mo, magiging 0. Okay? Sa income summary naman, pumunta tayo sa income summary. Okay? Yung income summary nyo, syempre, andoon yung debit tsaka credit. Hinasa credit nyo yung sales nyo, at saka yung sa debit is expenses. Okay? So, i-minus nyo siya. Okay, kung ano yung lalabas. Kung ano yung amount na mas malaki, doon nyo siya itatapat. Okay? Itong sample na to is obviously, lugi. Losses to. Kasi, kung mapapansin nyo yung sales ko, mas mababa kaysa sa expenses.
So, hindi literal na kailangan pareho. Ba't kailangan dapat andun yung sa kanya yung minus, dapat nakatapas debit? So, syempre, kung kayo kumita kayo, dapat yung equal niya ay nasa credit. Sabihin, kumita kayo nun. Okay? And then, yun yung, sa balik na sa general journal, ayan yung income summary natin, 32,300, tapos, ayan yung mga presyo niyan, yan, nakalagay yun yung mga expenses nyo. Sabi, lalagyan nyo ng explanation to close expense account to income summary. Okay? Tapos, pangatlong step is yung capital naman. Okay? I-close naman natin yung income summary papunta sa capital. Okay? Yung pinag-minus na natin yung dalawa, nagkaroon na tayo ng amount. So, yun na yung ating income summary. 25,349.50. Okay? So, ang i-debit natin is yung, kasi, yung debit capital, so, i-debit natin yung capital para mailipat natin sa capital, and then credit si income summary. Okay, ito yun. Ayan, ayan, napapakita sa inyo. Tapos, nilagay natin explanation to close income summary account to capital. Okay, sunod is yung capital. Okay? So, mas ang ganda, piling ko mas ang ganda itong pag nakita yung ledger, yung T account sa to, parang small ledger version yan, tsaka itong general journal, mas maiintindihan yung paglipat-lipat. Okay? So, sa capital naman, sa ano naman tayo, na 4 step naman tayo, is yung capital, at tsaka yung drawing naman. Okay? So, meron ako na isulat sa trial balance ko noon na meron akong drawing na 5,120. So, para magpunta natin siya sa capital, yun naman ang ating, so, debit capital 5,120 and then credit to drawing 5,120. Okay? So, binaliktad ko siya para ma-close ko yung drawing. Kasi, okay, yung naka-debit talaga siya dito sa drawing ko noong una, 5,120. So, para ma-close siya, i-credit naman natin siya dito na 5,120 para maging 0. Okay, equal. So, napunta na siya sa capital. Ayan, meron na tayong 5,120. Sabi, lalagyan natin ng explanation to close drawing account to capital. Okay, nasara na natin yung sales expenses at saka yung drawing. Napunta na sila sa capital. So, ang mangyayari dyan sa capital, meron akong small t accounts dito. Okay. Yung DR at CR, okay, yung DR, ibig sabihin no, is yung debit, yung CR is yung credit. Yung parang pinaigsi o acronym. Okay, yung 2,000, napansin nyo sa unahan is 25,349.50. Yun yung ating nakadebit. Galing yan sa ating income summary. Tapos yung naka-credit, 750,000. 750,000, ito yung original capital. Okay, galing yan sa trial balance na example ko noon. So, ito yung, kumbaga, dating capital nga. Tapos, meron tayong drawing na naka-debit din yung drawing, 5,120. Okay? So, ang mangyari dyan, i-add mo yung, itong income summary at saka yung sa drawing mo, i-add mo siya. Kasi pareho sila nasa debit. So, anong lalabas doon? 30,469.50. Tapos, syempre, minus mo yung 3,469.50 sa original na sa may bandang sa credit side. So, ang lalabas is 719,530.50. So, yun yung new capital. Okay? So, ito yung way para, kumbaga ito yung proper bookkeeping para makuha natin yung capital. Kailangan, kumbaga meron siyang history sa journal natin. So, yan yung ginagawa. Yan yung closing entries. Okay? Kasi kung tutuusin, sa ledger na andyan lang naman yan. O kaya kumuha ka ng kapel, di ba? Kapag gumawa ka ng income statement, pag gumawa ka ng exchanges of equity, 'di ba? Andun na rin 'yun. So ito yung closing entries.
parang isusulat mo siya sa general journal. Ayan. Pinakita ko na rin yung small version na ledger, yung the accounts, para mas maintindihan ninyo. O, bali yun lang yun. 4 na step lang. Okay? Napakita ko na lang ulit yung 4 na step. Isara yung unang-una yung sales to income summary, and then sunod yung expenses. Isara, papunta sa income summary, and then sunod naman is yung income summary, ilipat papunta sa capital, and then yung drawing, ilipat sa capital. Okay? Pag nasa capital silang lahat, so, i-add mo lang, and then, i-add mo, tapos yung minus mo, kung pareho silang ganun. Okay? So, ito yung sample ko is yung losses. Siya, lumiit yung, capital. So, kung kayo ay kumita, syempre lalaki ang yung capital. So, isusunod muna natin siya So, may next step pa, post-trial balance. So, sa susunod ko na, naman yan, sa isusunod na vlog. Ayun. Sana intindihan nyo. Kasi andyan naman yan yung sinasabi ko. Pakita ko sa inyo yung mga sinulat ko noon para sana naintindihan nyo. Ayan, thank you so much for watching, and hanggang sa susunod, and bye-bye.